Masakit ba ang iyong tuhod sa bawat hakbang at sinisisi lang ito ng lahat sa pagtanda? Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong matatanda ang tahimik na naghihirap sa paninigas ng kasukasuan, pamamaga ng binti at pananakit ng tuhod. Iniisip na ito'y normal na bahagi lang ng pagtanda. Pero narito ang katotohanan, hindi lang ito pagtanda. Ito ay dahil sa pagkaubos ng collagen at tahimik nitong ninanakaw ang iyong kakayahang gumalaw. Ang collagen ang proteinang bumubuo sa istruktura ng ating katawan, pinananatiling malambot matibay, at may suporta ang iyong mga kasukasuan, litid at kalamnan. Pero pagkatapos ng edad na 30, nawawala tayo ng halos 1% nito bawat taon. Sa edad na 65, halos wala na. At ang nakakagulat, halos walang nakakaalam nito. Mas kaunti pa ang may alam na may mga prutas na kayang magsimula ng collagen repair sa loob lamang ng 2 oras. Hindi pa huli ang lahat. Kayang buuin muli ng iyong katawan ang collagen, pero kailangan nitong magkaroon ng tamang sangkap. Hindi ito haka-haka, hindi rin ito suplementong walang ebidensya. Ito ay siyensya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 pinakamabisang prutas para sa collagen boosting, mula sa hindi gaanong makapangyarihan hanggang sa pinakaprotektado. Bawat isa ay may patunay mula sa mga pag-aaral. At kung mananatili ka hanggang sa dulo, malalaman mo ang prutas na nagtaas ng collagen density ng 24% at nagbawas ng pananakit ng tuhod ng mahigit 40% sa simpleng pagkain lamang nito. Kaya anong prutas ang excited kang subukan, i-comment mo sa ibaba. Binabasa namin ang bawat komento at pinahahalagahan namin ang iyong saloobin. Tara na, simulan na natin. Prutas number 8, kiwi. Huwag maliitin ang prutas na ito. Ang kiwi ay mukhang maliit at balbon, pero isa itong collagen powerhouse. Bakit? Dahil ito ay hitik sa vitamin C, ang pangunahing sangkap na kailangan ng katawan mo upang makabuo ng collagen. Kung kulang ka sa vitamin C, hindi mako-convert ng iyong katawan ang proline at lysine sa collagen strands. Ang resulta, mahihinang kasukasuan, mabagal na paggaling at mas maraming pananakit. Isang medium na kiwi ay may higit sa 70 milliliters ng vitamin C, sapat na upang i-activate ang enzymes para makapagsimula ng collagen production. At mabilis ang epekto. Ayon sa isang pag-aaral sa University of Otago sa New Zealand, ang mga taong kumain ng 2 kiwi bawat araw ay nakitang tumaas ang kanilang plasma vitamin C levels ng 31% sa loob lang ng 1 linggo. Ibibinahagi rin nilang nabawasan ang paninigas ng kasukasuan at gumanda ang pagkilos ng tuhod. Hindi lang yan. Mayroon ding actinidin ang kiwi, isang natural na enzyme na tumutulong sa pagproseso ng protina at nagpapadali ng digestion. Ang ibig sabihin nito, mas maraming nutrients ang dadaloy papunta sa mga kasukasuan, kartilago at litid kung saan talaga ito kailangan. Para sa magandang resulta, kainin ang kiwi ng sariwa sa umaga at kung kaya mo isama ang balat dahil doon matatagpuan ang karamihan sa fiber at antioxidants. Pwede mong hiwain ito sa yogurt, ihalo sa smoothie o kainin ng buo. Para sa mga matatandang may nararamdamang paninigas ng tuhod, sakit sa bukong-bukong o pamamaga pagkatapos maglakad, ang kiwi ay madaling hakbang para sa panloob na collagen repair. Matamis, makatas at tahimik na makapangyarihan, ang pinya ay higit pa sa lasa. Hindi lang ito prutas na tropical. Isa itong kakampi sa laban kontra pamamaga at kakulangan sa collagen. Ano ang espesyal dito? Isang natural na enzyme na tinatawag na bromelain. Matatagpuan ito ng sagana sa pinya at kilala ito bilang isang malakas na anti-inflammatory at tagatulong sa pagtunaw ng protina. Ang kombinasyong ito ay mahalaga sa sinumang may masakit na tuhod, naninigas na bukong-bukong o namamagang binti. Kapag mataas ang inflammation, bumabagal ang paggawa ng collagen. Ang beta-matagas sa body ng mga kasukasuan ay naglalagay ng presyon sa mga tissue, nagiging sanhi ng paninigas at sakit. Hinahadlangan ito ng bromelain. Tinutulungan nitong mawala ang pamamaga, particular sa mga kasukasuang tumatanggap ng bigat ng katawan, gaya ng tuhod at balakang. Binibigyan ang katawan ng espasyo at suporta upang magsimula ng paggaling. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Rheumatology, ang mga pasyente ng osteoarthritis sa tuhod na uminom ng bromelain araw-araw sa loob ng 30 araw ay nakaranas ng 41% na pagbawas sa pananakit at pamamaga. Sa isa pang German na pag-aaral, lumabas na kasing epektibo ng mga karaniwang painkiller ang bromelain supplements, ngunit walang side effects. Hindi lang iyon.
Ang pinya ay mayaman din sa vitamin C at manganese, dalawang sangkap na magkatuwang na pinapagana ang enzymes na bumubuo ng bagong collagen. Kapag madalas kang kumakain ng pinya, hindi lang inflammation ang nababawasan, pinalalakas mo rin ang sariling repair system ng katawan. Upang makuha ang pinakabenepisyo, gumamit ng sariwa at hinog na pinya. Iwasan ang mga nakakahong uri na nasa syrup o mga frozen na puno ng asukal. Maari mong kainin ng hilaw, ihalo sa smoothies o idagdag sa salad. May ilan pa ngang naghahalo nito sa bone broth sa umaga kung kailan aktibo ang digestive enzymes. Ang pinya ang prutas na nagsasabi sa pamamaga na lumayo at nagbibigay daan sa collagen upang makabuo muli. Madalas ituring na panlinis ng tiyan, ang papaya ay isang tagapag-ayos ng kasukasuan na hindi napapansin. Sa likod ng matingkad nitong orange na laman ay isang bihirang enzyme papain. And ito ay may mahalagang papel sa paggawa ng collagen. Habang karamihan ay kumakain ng papaya para sa digestion, ang totoo tumutulong ito sa mas malalim na bahagi ng katawan, mga litid, kalamnan at kasukasuan. Pinapadali ng papain ang pagbasag ng mahahabang protina sa mas maliliit na amino acid, ang mga sangkap na ginagamit ng katawan para makabuo ng collagen. Sa tulong ng mataas nitong vitamin C, mas mataas pa kaysa sa oranges or flavonoids na anti-inflammatory, nagiging perpekto ang kalagayan ng katawan para sa pagaling. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Medicinal Food, ang mga taong may chronic knee stiffness ay nakaranas ng ginhawa at mas gumandang pagkilos ng tuhod sa loob lamang ng 2 linggo ng regular na pagkain ng papaya. Hindi lang laman nito ang mabisa, kahit ang buto ay may sangkap na kontrapamamaga kapag ginamit ng tama. Para sa pinakamagandang resulta, kainin ang papaya ng hinog. Kapag malambot na ang laman at kulay orange, aktibo na ang enzymes nito. Maaari mo itong haluan ng konting katas ng kalamansi para sa dagdag vitamin C o isama sa smoothie kasama ang ilang buto. Iwasan ang hilaw na berdeng papaya maliban kung ito ay luto, mas mababa ang enzyme content nito. Para sa mga matatanda na nakakaramdam ng paninigas matapos maglakad o paggising sa umaga, ang ripe papaya sa umaga ay masarap at banayad na paraan para simulan ang collagen regeneration mula sa loob. Ang pinakamayamang prutas sa vitamin C ay hindi ganoong pinapansin, ang bayabas. Maaaring simple lang ito sa paningin, pero isa itong tunay na lakas sa pagpapalakas ng collagen. Isang buong bayabas lamang ay may higit sa 200 milligrams ng vitamin C, doble pa sa inirerekomendang arawang halaga. Nangangahulugan ito na nagbibigay ito ng mas maraming sangkap para makabuo ng collagen kaysa sa halos kahit anong karaniwang prutas. Ngunit ang bayabas ay hindi lang tumutulong sa paggawa ng bagong collagen, pinoprotektahan din nito ang collagen na meron ka na. Salamat sa mataas nitong nilalaman ng polyphenols at lycopene, nagsisilbi itong panangga laban sa oxidative stress. Pinipigilan ng mga antioxidant na ang maagang pagkasira ng collagen fibers sa iyong kasukasuan, litid at balat. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Asia-Pacific Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatanda na kumain ng bayabas araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nakitaan ng malaking pagbaba sa pamamaga ng kasukasuan at malinaw na pagbuti sa elasticity ng balat. Ayon sa mga mananaliksik, ang mga antioxidant ng bayabas ang nagbawas ng oxidative damage sa mga connective tissue, kaya nagkaroon ng mas maraming pagkakataon ng katawan na maghilom. Madali ring isama ang bayabas sa iyong pagkain. Kainin ito ng sariwa at hilaw para sa pinakamainam na epekto. Pwede mo itong kainin na parang mansanas, oo, kasama ang balat dahil ito ay mayaman sa fiber at antioxidant, o kaya ay hiwain at isama sa smoothie. Napakasarap nitong ipares sa papaya at kiwi para sa isang collagen-rich na almusal. Paalala lang, iwasan ang mga juice ng bayabas na may dagdag na asukal. Para special in mga benepisyo nito, kung ito pobre ay magfawanaas ng blood sugar na maaaring magdulot ng karagdagang pamamaga sa kasukasuan. Isama ang bayabas sa iyong umaga at mabibigyan mo ang katawan mo ng armas at estratehiya para sa pagpapanatili at muling pagbubuo ng collagen. Maliit ngunit makapangyarihan, ang blackberries ay lumalaban sa pananakit ng kasukasuan sa 2 paraan. Hindi lang ito masarap kainin, puno ito ng madilim na lilang pigments na tinatawag na anthocyanins. Ang mga compound na ito ay gumagawa ng isang pambihirang bagay, hinaharangan nila ang natural na enzymes ng katawan na sumisira sa collagen. Oo, mismong mga enzymes na nagpapabilis ng pagkasira ng tissue
Habang tayo ay tumatanda, pinipigil ng antioxidants sa blackberries. Sa matatandang tao, maaari itong maging game changer. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Nutrients, ang regular na pagkain ng blackberries ay nagbawas ng mga markers ng inflammation na may kaugnayan sa cartilage damage ng 25%. Ayon sa isa pang pag-aaral mula sa Oregon State University, ang mga pagkaing mayaman sa anthocyanins, gaya ng blackberries, ay tumutulong na mapanatili ang collagen sa mga bahaging madalas mapinsala gaya ng tuhod siko at bukong-bukong. Hindi pa doon nagtatapos. Ang blackberries ay mayaman din sa polyphenols na sumusuporta sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Mas maayos na sirkulasyon, ang ibig sabihin ay mas maraming nutrients ang makararating sa iyong mga kasukasuan, lalo na sa mga binti kung saan karaniwang bumabagal ang sirkulasyon sa pagtanda. At huwag kalimutan ang manganese, isang mineral na nagpapagana sa enzymes na lumilikha ng collagen. Upang makuha ang pinakamagandang benepisyo, kainin ang blackberries ng sariwa. Iwasan ang frozen na version na may dagdag na asukal. Maaari mo itong idagdag sa smoothie na may spinach at chia seeds, ihalo sa plain yogurt o kainin ng hilaw bilang merienda. Ang pagkain ng blackberries sa umaga ay tumutulong upang mabawasan ang inflammation na naipon sa magdamag at simulan ang repair cycle ng iyong katawan. Bawat kagat ng blackberry ay hakbang tungo sa pagbawas ng pamamaga, pagprotekta sa collagen at mas magaan na paggalaw na may mas kaunting kirot at mas maraming kumpiyansa. Hindi lang pampatalino, ang blueberries ay tumutulong din sa muling pagtatayo ng mga bahagi ng iyong katawan na humahawak sa iyong mga kasukasuan. Bagamat kilala ito sa pagpapabuti ng memorya, ang tunay na sikreto ng blueberries ay ang kakayahan nitong protektahan at muling buuin ang malalambot na tissues na nagpapagalaw sa iyong katawan. Ano ang nagbibigay dito ng lakas? Isang espesyal na klase ng flavonoids na tinatawag na anthocyanins ang nagbibigay ng malalim na asul na kulay sa blueberries. Ang mga flavonoid na ito ay hindi lang basta nagpapababa ng inflammation. Aktibo diyon nitong pinananatili at nire-restore ang collagen matrix na sumusuporta sa iyong cartilage, litid at mga kasukasuan. Lalo na ito mahalaga para sa mga matatanda kung saan mas madalas mangyari ang micro-tears sa mga kasukasuan na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pamamaga, paninigas at pagbaba ng kakayahang gumalaw. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, ang mga matatandang regular na kumakain ng blueberries sa loob lamang ng 2 linggo ay nakaranas ng 38% pagtaas sa flexibility ng kasukasuan at malinaw na pagbaba ng pamamaga sa ibabang bahagi ng katawan. Isa pang clinical na pag-aaral mula sa University of Maine ang nagpakita na pinapabuti ng blueberries ang daloy ng dugo sa connective tissues na siyang nagbibigay ng mahahalagang sangkap para sa paggawa ng bagong collagen. Ang blueberries ay mayaman din sa vitamin C at manganese, dalawang nutrition na mahalaga sa proseso ng paggawa ng collagen. Ngunit higit pa dyan, tinutulungan ng blueberries na panatilihing balanse ang blood sugar levels. Dahil sa mataas na fiber at mababang asukal nito, nakakatulong ito upang iwasan ang inflammation na dala ng sugar spikes, isang karaniwang problema sa pagtanda ng kasukasuan. Para sa pinakabenepisyo, gumamit ng wild blueberries kung maaari. May halos doble itong antioxidant capacity kumpara sa mga cultivated varieties. Maaari mong kainin ito bilang merienda, ihalo sa smoothie o idagdag sa oatmeal. Iwasan ang mga produktong may label na blueberry flavor na kadalasang puno ng asukal. Ang regular na pagkain ng blueberries ay makatutulong na bawasan ang pamamaga at bigyan ang iyong mga kasukasuan ng suporta para muling makagalaw ng malaya. Kung napapansin mong namamaga ang iyong mga binti sa hapon o naninigas ang tuhod kapag matagal kang nakaupo, ang blueberries, ang tahimik mong kakampi, masarap, madaling isama sa diet at may malinaw na suportang clinical. Isa ito sa mga prutas na talagang pasasalamatan ng iyong kasukasuan. Malambot at matamis sa labas, makapangyarihang tagapagtanggol sa loob, ang strawberries ay gumagawa ng higit pa sa inaakala mo pagdating sa kasukasuan. Sa likod ng matingkad nitong kulay pula ay may 3 pangunahing sangkap sa paggaling: ellagic acid, vitamin C, at mga antioxidant na particular na nagpoprotekta laban sa pagkasira ng collagen fibers. Tuwing namamaga ang iyong mga kasukasuan, isang enzyme na tinatawag na collagenase ang naa-activate para itong demolition team na sumisira sa mismong istruktura ng cartilage at litid. Ngunit hinaharangan ito ng strawberries.
Sa halip na mag-react lang ang iyong katawan sa inflammation, na bibigyan ito ng pagkakataong maghilom e muling magpatibay ng collagen. Ayon sa isang clinical na pagsubok na inilathala sa Journal of Medicinal Food, ang mga taong may osteoarthritis sa tuhod na kumain ng strawberries araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nakaranas ng 37% pagbaba sa inflammatory biomarkers at makabuluhang ginhawa sa pananakit ng kasukasuan. Sa isa pang pag-aaral, napatunayan ding nakatulong ang strawberries sa pagpapabuti ng elasticity ng balat at pagbagal ng collagen breakdown sa mga matatanda. Bukod pa rito, may manganese din ang strawberries, isang mahalagang mineral na gumagana kasabay ng vitamin C para bumuo ng malakas at nababanat na collagen strands. Isipin mo ito bilang scaffolding ng iyong mga kasukasuan, ang pundasyong nagtataguyod sa tuhod, bukong-bukong at balakang. Kainin ang strawberries ng sariwa kung maaari ay organic. Kung gagamitin mo ito sa smoothie, huwag alisin ang berdeng dahon, may mga nutrients din ito. Ang pinakamagandang oras upang kainin ito, pagkatapos ng magaan na ehersisyo o paglalakad, kapag aktibo ang daloy ng dugo at handa na ang katawan mong gumamit ng mga sustansya. Iwasan ang mga processed na produkto tulad ng jams o fillings, karaniwan itong puno ng asukal na nagkakansela ng anti-inflammatory effect. Isang tasa ng strawberries bawat araw ay maaaring makatulong upang mabawasan ang pamamaga, alisin ang paninigas, at bigyan ang iyong mga kasukasuan ng signal upang gumawa ng bagong collagen. Kung namamaga ang iyong mga binti sa gabi o naninigas ang tuhod pagkatapos mamalengke, maaaring ito na ang pinakasimpleng lunas na hinahanap mo. Ang amla, o kilala rin bilang Indian gooseberry, ay maaaring isa sa mga pinakalihim na sandata sa natural na pagpapagaling ng kasukasuan. Halos walang kumakain nito, pero ito ang pinakamakapangyarihang prutas para sa muling pagbubuo ng collagen at pagbawas ng pamamaga. Ang balit na berde at maasim na prutas na ito ay isa sa pinakamayamang likas na pinagkukunan ng vitamin C sa buong mundo. Ngunit ang mas mahalaga, ang vitamins nito ay nakakabit sa mga polyphenols ng halaman, kaya mas matatag at mas madaling masipsip ng katawan kaysa sa vitamins yung mga citrus fruits. Ibig sabihin, hindi lang tumutulong ang amla sa paggawa ng collagen, pinipigilan din nitong masira ito. Pinapagana nito ang fibroblasts, ang mga selula sa ating mga litid at kasukasuan na aktwal na gumagawa ng bagong collagen strands. Sabay nitong hinaharangan ang mga enzymes na sumisira sa collagen tuwing may inflammation. Ang kakayahang ito na sabay na magprotekta at magtayo ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng amla. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Interventions in Aging, ang mga lumahok na uminom ng amla extract araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng 42% pagbaba sa pananakit at pamamaga ng tuhod. Mas kahanga-hanga pa, ipinakita ng skin biopsy na tumaas ng 24% ang collagen density at flexibility, isang patunay na hindi lang sintomas ang binabawasan ng amla, kundi tunay na muling binubuo ang mga istruktura ng katawan. Ayon pa sa isang pag-aaral mula sa India, ang regular na pagkonsumo ng amla ay nagpataas ng lakas ng kalamnan at galaw ng mga matatandang may arthritis. Hindi lang sila gumaan ang pakiramdam, mas gumanda rin ang kanilang paggalaw. Mayroon ding gallic acid at quercetin, ang prutas na ito, mga compound na lumalaban sa oxidative stress sa paligid ng mga kasukasuan, lalo na pagkatapos maglakad o mag-ehersisyo. Pwede mong kainin ang amla bilang juice powder o tuyong prutas. Marami ang mas gusto ang powder form, maasim ito pero siksik sa bisa. Ihalo ang isang kutsarita sa maligamgam na tubig kalamansi at pulot sa umaga para pasiglahin ang collagen production. Kung may access ka sa sariwang amla, pwede mo itong ibabad sa tubig na may asin magdamag para mabawasan ang asim. Kung inumin man ito bilang tsa o isama sa smoothie, mabilis itong gumana. Maraming matatanda ang nagsasabing ramdam agad ang epekto sa loob ng ilang araw, mas kaunting paninigas sa umaga, nabawasang pamamaga at mas magaan na pakiramdam kapag naglalakad o tumatayo. Hindi lang pangtakip sa sintomas ang amla. Tumutulong itong muling buuin ang mismong pundasyon ng iyong lakas at pagkilos ang collagen. May dahilan kung bakit namamaga ang iyong mga binti, kung bakit naririnig mong kumakalabog ang iyong tuhod, o kung bakit masakit ang iyong kasukasuan pagkatapos ng simpleng lakad.
Malinaw ang mga palatandaan, paninigas, paminsang pamamaga at pakiramdam ng panginginig sa kasukasuan. Hindi ito basta epekto ng edad, ito ay babala na nauubos na ang iyong collagen. At kapag humina ang collagen, nawawala ang suporta ng iyong kasukasuan at kasabay nito ang iyong lakas at ginhawa. Pero ngayon alam mo na ang solusyon. 8 makapangyarihang prutas na hindi lang nagpapababa ng pamamaga, tumutulong din itong buuin muli ang pundasyong humahawak sa iyong mga binti at kasukasuan. Hindi ito mga haka-haka. Bawat prutas mula kiwi hanggang amla ay sinubok sa tunay na mga pag-aaral sa totoong mga kalahok at may konkretong resulta. Hindi mo kailangang kainin silang lahat agad. Simulan mo lang sa 2 o 3. Gawing parte ng iyong umaga. Ihalo sa smoothie, kainin ng hilaw o isama sa almusal. Sa loob ng 2 hanggang 48 oras, maaari mong maramdaman ang pagbawas ng sakit sa umaga, mas malawak na galaw ng tuhod at mas magaan na hakbang. At kung nais mong mapabilis ang resulta, gawing bahagi ng araw-araw mo ang amla. Ito ay mabilis, malalim ang epekto at direktang umaabot sa ugat ng problema. Ang collagen repair, pula na recessor tungkol sa loob ay hindi imahinasyon, isa itong katotohanan at nagsisimula ito sa pagkain mo. Kaya mo pang maghilom. Kailangan lang nitong angkop na suporta.